Oh, Kasi galit na galit si nanay, oh. siya na sorry sa mga Islam. Nakakapag kakagalit. Ako ngayon lang talaga ako nagalit dahil itong senador nito. Kaya wag mo nang gamitin yung Islam, wag ka nang magsasabi bismillah, bla bla. Sarap mong talagang Favorite pa naman ni Robin Padilla ho yan. Mga bossing, ano po, yung kapag kayong magsasalita siya sa Senado? Sorry po, hindi ko po itinotroll, ano? Pero hindi ko lang po kabisado yung mga sinasabi ni Robin Padilla doon sa Islam. Paborito, wag na daw, sabi ni ate. nakakapanggigil ka, Robin. Ah. Yawa ka. Ayan, may nag-aabon. Kakilala mo, Robin Padilla. Dati mo daw stunt woman. Ngayon po, mga bossing, ultimo po si Miguel Zubiri eh. Si Miguel Zubiri na nag-abstain mga kababayan, no? Kasi 'di ba, nagkaroon ng palitan ng SP, no? 13 yung bumoto para mapalitan si Soto, siyam yung hindi bumoto, nandun lang, no? Dahil ayaw nilang mapalitan si SP Soto, at dalawa yung nag-abstain, hindi bumoto. Ngayon, no, pati yung dalawang nag-abstain, nahimasmasan na po, nalinawan na mga kababayan. Kaya, kaninang umaga o kahapon, sabi nila, natauhan ako eh. Kaya magjo-join na ako sa minority. Ito po. Last week, Si Miguel Zubiri. No, kung sakali man po, no, mga kababayan, na magkaroon ulit ng pagpapalit ng ng Senate President, tingin ko wag na si Chis Escudero. Tingnan niyo po si Martin Romualdez, mga kababayan. Noon po na siya ay ini-issuehan, pinagbibintangan kasama sa mga magnanakaw, kahit wala pong mga maipakita na mga ebidensya yung mga nagbibintang sa kanya. Ano po ginawa ni Speaker Martin Romualdez? Bumaba po siya. No? Bumaba po siya bilang pagbibigay respeto doon sa mga issue sa kanya. Dapat ganyan din ang gawin. Kung sakali na si Chis Escudero ang ipapalit, naku, wag naman. No, dapat magbigay respeto din si Escudero. At kumbaga, sagutin muna niyang lahat. Ngayon, mga kababayan, ito po yung sinasabi ni Juan Miguel Zubiri na natauhan ho. after what happened last week, with the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. Tinanong nga ako ng mga anak ko na bakit nagkaganito sa Senado. Gawa-gawa ng mga yan, nila Peter Cayetano, nung mga senador na kasama nila, sila Pia Cayetano, tapos yung isa naman, uto-uto naman, yung Sergeant at Arms, nagpaputok. Kaya ang nasa lagay po ang may problema ditong pinakamalaki, yung si Aplaska. Mga bossing, unless kung sasabihin niya, sinunod ko lang naman po yung gusto nung aking mga boss, sinunod ko lang naman po ang gusto ni Senate President. Yari naman si Alan Peter Cayetano doon, mga kababayan. So, I prayed hard and discerned. I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. Na maiba ang pangyayari dito sa Senado, na maibilik natin ang digdig. Biruin mo, 3 days pa lang ho, mga kababayan, ganun na ang nangyari. Di ba? Para doon po sa mga bagong pasok lang at nagtatanong bakit ganun ang ganun si Mark Ramos sa ilong. Nangangati po yung labas ng ilong ko kasi po ang topic natin kanina ay si Roque. Dignidad ng Senado. For the first time in the history, nagkaputukan dito. Diyos ko po. At nagkagulo-gulo. That has never happened in the history of this great body. Tapos magtataka ka, dito kaila Alan Peter Cayetano, mga boss. Sinasabi, inaatake po kami. The Senate is under attack. Gumanon pa etong si Peter Cayetano .
Pero sa kanila, mga naka-live, kalmadong mga naka-live po, mga bossing. Di ba? Kalmadong mga naka-live. Doon naman po sa kabila, doon sa bandang GSIS, kung nasaan po yung mga NBI, sila po talaga yung talagang naghahagilap kung saan po nila makakapagkubli para maitago ang kanilang buhay. Tapos ang palabas nila Peter Cayetano, sila daw po ay under attack, mga kababayan. Tapos ano po ang sabi ng investigasyon nila John Vic Remulla? Walang ebidensya na ang Senado ay under attack. Kaya po kapag nilaliman po ang investigasyon dito, mga kababayan, panigurado po ako, may mga senador na mga mananagot po, lalo na kapag napatunayan na yan talaga ay gawa-gawa lang po. At yung mga yan, at pagka isa si Peter Cayetano sa nagplano niyan, tapos nirarat-rat yung mga NBI sa labas, na nagpakilala na sila na NBI sila, nirat-rat pa din, no? 32 na putok, mga kababayan. Tingin ko kasama si Peter Cayetano sa posible na makasuhan ng mga homicide na ganyan ho. Siya Plaska, talagang number 1 yan. Sira na buhay niyan, mga bossing. Oho, hindi ho naman pwedeng palagpasin at hayaan na lang yan. Sira na buhay niyan, maniwala ho kayo. Siguro in 1 or 2 months, baka po lalabas na din ang warrant of arrest niyan, mga kababayan. Yun ganun po bang 32 na pagpapakawala ng putok o pagpapaputok ho? Kung yung pong mga ano ba tawag doon? Nadadala lang nung katuwaan kapag bagong taon Bawal na po iyon Pag nagpaputok ka, wala ka namang niyari o wala ka namang tinutukan, bawal na bawal po yun eto pa kayang kay Aplaska. 'Di ba? Masasama-sama yung mga yan. So, we made a decision. I made a decision on my own with my family that things have to change. Ayan. So, ilan na po sila ngayon? 13-11. 13 bumoto para kay Peter Cayetano at 11 na po yung minority, mga kababayan, mga boss chief amo. Sir, konti na lang po, mga kababayan, malapit nang mapalitan yan. Pag merong mga ilang senador na napaisip na talaga, kailangan na talagang magbago itong na to. In 3 days pa lang, may putukan na kung ano-anong kaguluhan na. Anong dami ng issue at bumaba na ang trust rating ng mga Pilipino sa Senado. Lumipat na lang ako doon sa minority. Ayoko na dito. Kay Peter Cayetano. Yari po si Peter Cayetano, mga bossing Jeff Amo, sir.